Halos mabingi ako sa tiri ni Jennifer. Kanina pa ito eh, hindi mapakali. Diba? Ang sweet! Kayo talagang endgame! Sambit naman niya sa akin habang kinikilig. Ano ba naman, Jen? Tigilan mo nga ako. Wika ko naman sa kanya habang natatawa. Oy, aminin mo, kinikilig ka din. Sus, tinatago mo lang ang ngiti mo. Wika naman niya sa akin. Di manahimik ka nga dyan, Jen. Wika ko naman sa kanya. Ano ka ba? Huwag mo nga itago, just scream loudly. At last, magkaka-love life ka na. Wika naman niya sa akin. Ayoko nga. Baka isipin niya patay na patay ako sa kanya. Wika ko naman kay Jennifer. Sos, denial ka kasi masyado eh. Wika naman niya sa akin at umupo sa tabi ko. Jen, I don't want to be in love. Alam mo naman na may goal ako kaya wala pa sa isip ko yan. Wika ko naman kahit minsan gusto ko nang magka-jowa dahil naiinggit akong masyado. Ay sus, makakabit po naman ang goal na yan kahit may love life eh. Mas okay nga yan eh, doble ang saya. Wika naman niya habang kinikilig. Hays, alam mo naman na dapat mag-focus lang ako eh. You know how cruel my grandma is. Wika ko naman kay Jennifer. Kung nabuhay pa kayang lolo mo sa tingin mo, ganito kamiserable ang buhay mo? Sambit niya na nagpatigil sa akin. Stop it. Ayokong umiyak. May date pa akong pupuntahan. Wika ko naman kay Jennifer. I'm so sorry. I just want to hear what's in your mind about that question. Wika niya naman sa akin. Bumuntong hininga naman ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Maybe. A moment of silence filled the room. My life is full of hopes and dreams. Di ko kasi akalain na ganito pala ang epekto sa akin nung nawala si Grandpa. Isang tao lang yon pero buong mundo kong nawasak. Wika ko naman habang nakangiti ng mapait. Bigla naman akong niyakap ng mahigpit na dyan. Di ko na malayan, tumulo na pala ang mga luha ko. Ang bilis talaga na lumabas ng luha ko basta si Grandpa ang pag-uusapan. I'm so sorry. Hindi na ulit kita tatanungin? Wika naman niya. Kumalas ako sa yakap niya at agad pinunasan ang luha ko. Saka umiling na nagsasalita sa kanya. No, ano ka ba? It's okay. Sadyang ganun lang talaga kasensitive yung luha ko pagdating kay Grandpa. Sabi ko naman, sabay ngiti. Stop it nga. Mag-ayos ka na. Doon ako magme-makeup sa'yo. Baka tutulo na yung sipon mo eh. Wika naman ni Jan sa akin. Umirap na lang ako. Tsaka tumayo at nagbihis na. Kulay blue ang dress ko. Nagningning agad ang mga mata ko dahil ang ganda-ganda nito. It suits you. Wika naman ni Jennifer habang nakangiti ng malapad sa akin. Relax lang ha. I am so in love sa color. Wika ko naman habang tinitingnan ang sarili ko sa salamin. Bigla naman akong napaupo at napaisip. Ano kayang binabalak ng lalaking yon at bakit niya ako niyayaya na makipag-date sa kanya? Wika ko naman habang nakakunot ang noo. I feel something fishy nga dahil sobrang curious niya sa personal life natin. Wika naman ni Jennifer habang bumuntong hininga. What if malaman niya ang lahat-lahat? Wika naman niya sa akin. I wish hindi, kasi naman mas maigi na dito, marami akong experience. Wika naman ni Jennifer sa akin. Maraming experience na kalokohan at masasakit. Wika ko naman habang natatawa. You're insane. By the way, tara na. Aayusan na kita and always remember, every time na hahalongkatin ni Apollo ang buhay natin, babarahin mo siya. Wika naman ni Jennifer. Ngumiti naman ako sa kanya ng malapad. I will do that. Ayoko namang ipahamak ang mga sarili natin. Wika ko naman kay Jennifer. Simulan niya lang lagyan ng liquid foundation ng mukha ko. Maya-maya pa natapos na rin ito. At nilagyan na din niya ng eyeshadow at blush. Done! Wika naman ni Jen sa akin habang nakangiti. Aw, you look like a real Cinderella. Wika naman ni Jennifer sa akin habang nakangiti. Tiningnan ko naman ang mukha ko sa salamin. Napangiti naman ako ng matamis na makita ko ang forma ko. This girl will make Apollo stunned. Wika ko naman habang nakangiti. Of course, his jaw will drop because you're freaking gorgeous. Sambit naman ni Jennifer. Huwag mo na nga akong sabihan ng kung ano-ano. Nahihiya na ako eh. Wika ko naman habang natatawa.
Nabulabog naman kami nang bigla mayroong kumatok sa may pinto. Ako na magbubukas, wika naman ni Jen. Tumayo na ako at sinuot ang kulay blue din na heels na may butterfly na nakadesenyo. Andyan na si Mang Selo, pinapakuha ka na nila, wika naman ni Jennifer. Nag-ayos din siya ng kaunti at sumama na sa akin. Kinakabahan naman ako ng very slight lang dahil ngayon na lang ulit ako may kadate. Ang ganda niyo po, para po kayong manika. Wika naman ni Mang Selo habang nakangiti siya sa akin. Hindi niya na maalis ang tingin niya sa akin kaya natawa na lamang ako dahil sa inasta niya. Naglakad na kami patungo sa kubo. Si Mang Selo ay ang nagturo ng daan sa amin. May shortcut pala ito. Sigurado hindi nila makakalimutan. Ang ganda niyo ngayon, Madam Astrid. Wika naman ng Mang Selo sa akin. Thank you po. Wika ko naman kay Mang Selo. At maya-maya pa, nakarating na nga rin kami. Good luck, Bes. Sasama muna ako kay Mang Selo sa dining area. Wika naman ni Jennifer habang nakangiti at kinikilig. Tumango naman ako at dahan-dahan naglakad patungo sa kubo. Agad ko namang nakita si Apollo na nakatitig ng seryoso sa mga pagkain na inihanda nila. Bigla namang tumunog ang musika kaya napatingin naman ako sa paligid. May mga nagva-violin pala dito. Di ko naman kaagad napansin dahil dim lang ang ilaw na meron dito. Tumayo naman si Apollo at sinalubong ako. You look gorgeous. Wika naman niya sa akin habang di makatingin ng diretsahan sa akin. Napangisi naman ako nang dahil sa inasta niya. Ibig sabihin, natamaan siya sa akin? Thank you. Sambit ko naman at pinaupo niya kaagad ako sa upuan. Umupo na rin siya at tumikim muna ito at tiningnan ako ng diretsyo. Ngumiti naman agad ako sa kanya ng matamis. Stop smiling at me. Wika naman niya sa akin at agad na iniwas ang tingin. Nakita ko namang namula ang tenga niya kaya natawa naman akong bigla. This is just a friendly date. I just want to know you better. Wika naman niya sa akin. Okay, I will answer your question. Wika ko naman habang nakangiti. Tumikim ulit siya at tiningnan ako. Are you single? Biglang sambit niya. Nabigla naman ako sa tanong niya. Napaka-random naman ng tanong niya sa akin. Yes, utal kong wika. Good, sambit niya sa akin. Napaisip naman ako ng dahil sa tanong niya. Ano nga bang binabalak niya sa akin? Ano kaya ang mangyayari sa amin? Halos kanina pa nga kami na walang imik, di walay din tong date na to dahil napipina ata si Apollo at di na siya makatitig pa sa akin. Ano bang klaseng date to? Di naman ako expert pero sobrang tahimik naman. Makakatulong naman ako dito dahil tayong music lang ng violin ang naririnig ko. Reklamong sambit ko. Tumingin naman siya sa akin at inayos ang kanyang upo. I'm so sorry. I'm just out of words kaya hindi ko na masabi ang dapat kong sabihin. Wika naman niya sa akin. Mukhang tama nga si Mang Selo. Itong gabi na ito ang hindi nila malilimutan. You're out of words? And why? Takang tanong ko kahit alam ko naman ang sagot. Dahil nagagandahan kasi siya. Diyos me, Apollo. Kahit itago mo pa sa bayag mo yung pagka-crush mo sa akin, malalaman ko pa rin yan. Ngumiti naman ako sa kanya at ako nag-open up dahil isang question lang naman ang sinabi niya kanina. Nga pala, bakit ka ba masungit sa amin? Tanong ko dito. I am not. Bad mood lang ako palagi. Wika naman niya sa akin. Ngayon naman, seryoso na siyang nakatingin sa akin. Mukhang baliktad na yata. Ako na ngayon ang nagtatanong. Sir or Apollo, hindi ka namin kalaban. Wika ko naman sa kanya. Bigla naman siyang napatingin sa akin. Nung pagbalik namin dito sa isla kasi, naalala ko sinabi niya na hindi ba kami kalaban. Baka yun ang dahilan kaya niya kami pinag-iinitan. At bakit naman kami magiging interesado sa company niya? Meron naman kami niyan. Di na ako nagpakakampante, lalo na at kakaiba kayo. Sabi niyo 'di ba na matagal na kayong mates ni Sam? Pero bakit hindi pa rin kayo marunong sa mga gawaing bahay? Tanong naman niya sa akin. Kinakabahan ako, baka magkamali ako ng maisagot. I took a deep breath before I answered the question. Mas matindi pa ito sa question ng mga Miss Universe eh. Kasi
Personal assistant niya kami. Mahilig kasi kami sa makeup at fashion, kaya kami rin ang nag-aayos ng makeup niya. Alam mo naman, sa modeling, yan si Ate Samantha. Wika ko naman habang nakatingin sa kanya. Nakita ko naman ang pagsang-ayon sa mata niya sa sinasabi ko. Mukhang nakumbinsi ko ata siya. Sana naman maniwala siya para pagbalik namin sa Maynila, di na maging mahirap ang gagawin namin. Kung ganon, bakit kayo binigay ni Sam sa mansyon namin? Sambit naman. Gusto ko na sapakin siya, dahil hindi pa rin siya kumbinsido. Mukha tuloy kaming nasa fast talk at siya yung ini-interview dito. Kasi gusto niya raw na makaano. Yun bang maka-experience kami ng ibang gawain? Hindi lang kami fashion at makeup lang, kaya naninibago kami sa lahat. Mahirap kaya mag-adjust sir, lalo na taga-probinsya lang kami. Wika ko naman kay Sir Apollo. Tatango-tango naman siya sa akin. I see your Facebook account. Wala kang post doon kundi puro shared post lang. Pero hindi na ako magtataka sa mga photos na mukhang maganda ang mga quality. Dahil alam ko kay Samantha galing ang mga sinusuot nyo. Wika naman niya. Para naman akong nawala ng tinik sa dibdib sa sinabi niya. Napanatag naman ako agad. And I want peace of mind. Dito ko tatapusin sa gabing to lahat ng mga iniisip kong mali sa inyo and I hope hindi niyo ako tatry rin because my world is far from yours. Wika naman niya sa akin. Ngumiti ako at tumango-tango sa kanya. Naiintindihan kita, sir. Mahirap nga ang buhay mo. Wika ko naman. Ngumiti siya sa akin ngunit nahahalata mong nalungkot siya nang dahil sa sinabi ko. You know it's not hard when you think positively pero kasi di naman ganun kadaling isipin ang positivism. You need someone para magawa yon. Wika naman niya at uminom siya agad ng alak. Agree ako dyan, sir. Minsan kasi sa buhay natin, makakasalumuha tayo ng problema at halos araw-araw yon. Pero ang masaya lang doon, naniniwala at magtitiwala pa rin tayo sa sarili natin. Wika ko naman. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko alam na may ganitong side ka pala. Kung di lang pala kita pinag-iisipan ng masama, edi sana nagka-heart to heart talk na pala tayo. Wika naman niya habang natatawa. Ako din. Akala ko masungit ka lang talaga at naka-poker face palagi. Di mo naman sinabi marunong ka palang ngumiti at tumawa, sir. Wika ko naman. Nagtawanan naman kami. Once nababalik tayo sa Manila, always na kayong sasama sa akin dahil may aalagaan kayo. Wika naman niya sa akin. Bigla naman akong napatingin sa kanya. Walang yan naman, no? Kala ko pa naman magiging less na yung trabaho natin. Mukhang may +1 pa. Sino po? Sambit ko naman kay Sir Apollo. My mom. Utal-utal niyang sambit. Malayo na naman ang tingin niya. Di na makatingin ng diretso dahil sa sinabi niya. Ano bang mali sa my mom? Ayos lang po, aalagaan po namin siya. Wika ko naman habang pilit ang ngiti ko sa kanya. She's not in a good situation. Nakakoma pa rin siya at 2 years na siyang tulog. Hindi ko alam kung gigising pa ba siya. Wika niya naman sabay inom ng wine. Sir, walang imposible pag nagtitiwala po kayo. Malay niyo naman maisip niya kayo at dahil sa inyo kaya siya gigising. Wika ko naman. Nag-iba naman ang ekspresyon niya nang dahil sa sinabi ko. Gusto ko lang magising siya, pero sana pagising niya hindi niya na ako maalala. Wika niya naman na ikinabigla ko. La, bakit naman ganun? Yung gusto niya, hindi naman yata siya baliw. Ganito palang epekto ng date, katatakot naman. Ay, ganun po ba? Sasabihan ko na lang po yung mom niyo pagising niya na nasa kabilang side kayo ng mundo at wag niya na kayong alalahanin. Wika ko naman. Natawa siya nang dahil sa sinabi ko. You're crazy. Sambit niya naman at uminom muli ng wine. Kumunot naman ang noo ko nang dahil sa sinabi niya sa akin. Ako pa ang crazy, siya nga ang gusto niyang kalimutan ng nanay niya. Siya ang crazy. Alam mo sir, huwag mong pangarapin niya na may ibang tao nga dyan, walang nanay. Ikaw swerte mo may mami kang natatawag. Yung iba dyan inabandona at pinabayaan ng nanay. Wika ko naman. Tumingin naman siya sa akin. Ang mundo, puno ng sakit at hirap. Nasa sayo na lang kung lalaban ka. Ang swerte mo nga dahil may nagpoprotekta sa'yo. Dahil may nanay ka, kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong meron pa siya at nakakasama mo. Dahil balang araw, hahanap-hanapin mo rin siya. Wika ko naman. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko. Baka mahalata niya na nagsisinungaling ako tungkol sa estado ng buhay ko. Uminom naman ako ng wine at ganon din siya. Nauna siyang tumayo at sumunod naman ako. Let's call it a night.
Salamat at pinagaan mo ang loob ko. Sana masundan pa to. Wika naman niya habang nakangiti. La, sobra ka na sir ah. Wika ko naman kaya tumawa naman siya. Inatid niya ako sa kwarto ko at nagkukwentuhan kami tungkol sa 5 kaibigan ko. Mukhang napanatag na ang loob ko kay Apollo kaya hindi na ako galit sa kanya. Ay, dito na lang po ako sir. Wika ko naman. Sige, matulog ka na and again, thank you Astrid. Wika niya naman. Binuksan ko ang pinto at tiningnan ko ulit siya. Nagwink lang siya sa akin saka tumalikod. Agad-agad ko namang sinarado ang pinto. Oh my, I see that! Sigaw ni Jennifer. Stop me! Kinikilig ako! Sigaw ko naman. Nagtawanan na lang kaming dalawa ni Jennifer. Apollo's POV. Hindi ko alam na ganun pala talaga ang tunay na Astrid. Akala ko kasi talagang may pakay sila sa akin. Hindi ko alam isa pala siyang inosente. Tama nga sa Sean at Briggs. Nagtitiwala naman ako sa isang tao. Ngayon, may tiwala ako sa kanya, pero hindi pa fully. Gano'n naman talaga eh. Pero mabuti na yon at hindi na kami laging nagbabangayan. Good job, man! Wika naman ni Briggs sa akin at masayang masaya siya. I just gave what she deserved. Wika ko naman. Tingin mo, deserve niya ba talaga? Tanong naman ni Liam. Nandito na sila sa villa. Kasama niya ang mga lokong to at nag-aabang pala sila sa akin. Yes, she's not what you think, I don't know. Bigla na lang akong napa-open up nung wala sa oras. Ang lalim ng mga words sa sinasabi niya eh. Wika ko naman habang iniisip ang mga sinasabi niya sa akin. Really? At may nabago ba siya sa desisyon mo? Sambit naman ni Miko sa akin. Yes, I guess. Sambit ko naman habang may malalim na iniisip. Ha, iba ka bro. Wika naman ni Briggs. Sayang-sayang nagsiselos kanina. Wika naman ni Miko habang inaasar si Briggs. Natawa na lamang ako dahil sa biglang pagbabago na ekspresyon ni Briggs. Hindi masaya kaya ako para kay Astrid and we're friends now. Naka-move on na ako. Wika naman niya. Natawa naman ako ng konti. Why are you laughing? Mukhang natamaan ka. Wika naman ni Liam. Nag-iba ang ekspresyon ko dahil sa sinabi ni Liam. Alam kong aasarin na naman ako ng mga ito mamaya. Natatawa lang ako dahil iniisip itong si Briggs na may gusto ako kay Astrid. Wika ko naman. So wala kang gusto sa babaeng yon? Takang tanong naman ni Miko sa akin. Umiling naman ako. My heart belongs only to that mysterious woman. Wika ko naman. But why'd you date her? Takang tanong naman ni Briggs. For being my sex slave. Nakangiti kong sambit. You jerk? Sabay nilang sambit ni Sean at Briggs. Napatayo pa silang dalawa nang dahil sa sinabi ko. Natawa ako dahil ang bilis nilang mag-react ay nagbibiro lang naman ako. I'm just kidding. Makakasuhan ako niyan. Wika ko naman. Kumalma silang dalawa at agad na napaupo. I just want to know her better kasi kung hindi ko siya kikilalanin, baka kaaway pa rin ang tingin ko sa kanila hanggang ngayon. Wika ko naman sa kanila. Tumango-tango sila bilang tugon sa sinabi ko. Ayoko lang na gano'n ang trato ko sa mga yon. Alam kong magagalit si mommy kung gagawin ko yon. Sambit ko naman habang nakatingin sa malayo. I'm happy that you realize it. Wika naman ni Sean. Ngumiti na lang ako sa kanila. Nauna na akong tumayo dahil matutulog pa ako. Gusto kong magpahinga dahil mahabang araw na to para sa akin at masakit pa ang katawan ko. Nauna na ako. Magpapahinga lang ako. Wika ko naman. Okay, lover boy. Sambit naman ni Miko. Iiling-iling na lang ako habang natatawa ng dahil sa sinabi niya sa akin. Nagtungo na ako sa loob ng kwarto ko at naligo na muna ako. Mabilisan ang pagligo ko dahil antok na antok talaga ako. Lumabas na ako at agad na nagbihis. Agad naman akong humiga nang matapos na ako. Pumikit naman agad ako nang bigla tumunog ang cellphone ko. Pikit mata ko itong kinuha at agad na sumagot. Yes? Sambit ko naman habang inaantok. Boss, we find some details here about your 2 maids. Bigla akong napamulat at tinignan agad ang caller. Yung private investigator ko pala ito na pinapahanap ko ng background ng 2 maids ko. Boss, hindi naman sila kalaban pero may kakaiba silang katauhan. Hindi sila totoong maids. Wika naman niya. Yun lang ba? Tanong ko naman. Oo, boss. Makukuha mo rin ang totoong pangalan nila kapag makuha mo ng loob nila. Huwag ka lang gagawa ng ikasisira mo sa panin nila. Magpanggap ka lang. Wika naman niya sa akin. Nakaplano na ito kaya napangiti naman ako.
Hindi ko sinasabi sa mga lokong yon dahil alam ko, pipigilan nila ako at gagawa na naman ng hakbang. Plano ang dalawang yon para harangin ang mga plano ko? Hindi ko hayaang masira ulit ang mga plano ko. Ngayon pa na alam kong makukuha ko na ang kasagutan sa mga tanong ko. Sige, keep digging sa mga information nila. Nakukuha ko na ang loob nila at wala kang dapat ipag-alala. Wika ko naman sa private investigator ko. Binabaan ko siya ng tawag at nahiga na ako ulit. Hindi na ako magtitiwala sa isang tulad nila lalo na't alam kong may iba silang binabalak sa akin. I take risk for this at hindi ito masasayang. Wika ko sa sarili ko. Bumuntong hininga ko at agad bumangon dahil hindi ako makatulog ng mahimbing. Ayoko naman talagang matulog dahil may gagawin pa ako bukod sa pag-iisip paano ko gagawin lahat ng binabalak ko. Kinuha ko ang laptop at tinignan bawat litrato ni Astrid sa social media. Bakit kaya ako kinikilig ng ganito? Pasa ko sa post niya. Napangisi ako. Gumawa ako ng account ko. One word lang din ang nilagay ko na name at naka-private account kaya hindi ko makikita ng iba. Nag-add friend ako kay Astrid at inintay na i-confirm niya ako. Chinat ko agad siya para naman mapansin niya ako. Hi, tomorrow morning sumama ka sa akin. Wika ko dahil may plano na naman ako. Active 32 minutes ago kaya napabuntong hininga ako dahil sa nabasa ko. Di ko alam ba't ang malas naman yata ngayong gabi. Damn, wika ko. Bumalik ako sa photos niya at tinignan ito. Puro din photos si Samantha dito. Magkakasama talaga silang tatlo, kaya walang duda. Pero iba ang sinasabi ng isip ko. Iba talaga ang binubulong nito. Gusto ko siyang paniwalaan, pero mahirap gawin yon. Lalo't alam kong mukhang may ibang pagkatao tong dalawang maid ko. Maya-maya pa nagring ulit ang cellphone ko. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang caller. Agad-agad ko naman itong sinagot. I really love him, biglang sambit ni Samantha. Kumunot lalo ang noo ko dahil sa sinabi niya. Samantha, are you alright? Takang tanong ko. I love him and I can't afford to lose him. Wika naman niya habang umiiyak. Nagtaka ko sa mga sinasabi niya at inisip ko sinong tinutukoy niya. Maya-maya pa bigla niyang pinatay ang tawag ko kaya naman mas lalo ako nagtaka ng dahil sa inasta niya. Weird, wika ko na lang. I turned off my laptop at agad-agad nilagay ito sa side table. Nagtungo na ako sa higaan ko at agad-agad humiga. Mahuhuli kayong din dalawa. Sambit ko at pumikit na.